Samantala, kasabay ng pag-unlad ng bansa, inihayag ng pamunuan ng Light Rail Transit Authority na prioridad nila ngayon ang modernisasyon sa kanilang mga pasilidad. Ayon kay LRTA spokesperson Hernando Cabrera, kabilang na dito ang pagdaragdag ng mga istasyon at rehabilitasyon sa mga luma nitong tren at maging sa kanilang mga relays. Balitaan mo kami, Julius Di Samburon. Tunay na napakahalaga at napaka-importante ng sistema ng tren sa ating bansa. Ito ang nagiging sandigan ng publiko kapag rush hours na at kapag punuan na ang iba pang pampublikong sasakyan gaya ng jeep at mga bus. Kasabay ng pag-unlad ng bansa ay ang pagpapalawig ng sistema nito para lalo pang makapagbigay serbisyo publiko. Sa panayam ng PTV News kay LRTA spokesperson Atty. Hernando Cabrera, inihayag nito na marami mga ginagawang pagbabago ang ahensya sa tinaguriang mass transits ng bayan para ito'y maisaayos dahil higit 30 taon na itong tumatakbo. Ilan na niya sa mga pagtutuon ng pansin ng LRTA ang rehabilitasyon sa mga lumang tren para muling mapatakbo nang sa gayon ay maserbisyohan ng mga pasaherong patuloy na tumatangkilik sa LRT. Gayon din naman ang pag-upgrade sa mga rails na dinadaanan ng mga tren at accuracy ng mga signaling systems. Hindi natin kailangan bumili ng bagong tren. Ang kailangan lang natin gawin is i-rehabilitate, i-upgrade yung mga luma nating tren para maibalik sila sa serbisyo. Kailangan din natin i-upgrade yung kanyang mga pasilidad. Unang-una dyan, yung relays. Yung relays natin sa Line 1, 30 years old na yan. Ang commercial life lang ng relays is mga 15 years or to 20 years. Naman gamitin yung ating relays. Kung matatandaan, ilan ding extension projects ang kabilang sa mga proyekto ng LRT gaya ng North Extension Project patungong Bulacan, South Extension patungong Cavite at East Extension patungong Masinag. Kasama din ang gagawing modernisasyon ng LRTA sa mga gagamiting ticket ng mga pasahero. Sa ngayon, mga magnetic tickets ang mga ginagamit at sa susunod ay posibleng contactless na gaya sa ibang bansa na itinatap na lang para ikay makasakay. Katatapos din lang ng bidding ng tinatawag natin na automatic fare collection system. Yung magnetic card kasi kailangan mo po siyang ipasok doon sa slot para umikit yung turnstile. Dito sa contactless, kahit nasa loob siya ng wallet mo, itapat mo lang yung wallet mo, makaka-capture na yung data, bububukas na yung turnstile. Yun ang kagandahan nun. Patuloy na hinihingi ng ahensya ang kooperasyon ng mga pasahero para mapanatili ang kaayusan at seguridad sa loob at labas ng tren at siya din namang pinapasalamat nila sa mga pasahero na walang sawang tumatangkilik nito. We cooperate sana sa mga security measures na pinapatubad natin, yung mga inspection, maging karoon tayo ng konting patience kapag humahaba yung pila pagdating sa mga security inspection. At ina-assure din naman namin sila na itong ating mga pasahero na yung ating mga staff din, lagi namin sinagsasabihan din na maging pasensyoso din sa ating mga pasahero. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Samburon.